Wala akong paksa ngayong gabi. Gusto ko lang makapagtawid sa inyo ng mga pag-iisipan ninyo. Sa relihiyon mo kasi, dapat nag-iisip ka rin eh. Bago ka matulog sa gabi, napaaral ko na yung anak ko. Natanda na kami ng misis ko. Katunayan nga, kung maligo kami, lingguhan na lang. Meron na ikang tubig maliligo ka ba? Ano? Kaliligo ko lang ikalong Enero. Marso pa lang ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back na naman po mga ka-U3 sa ating regular episode. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ginagawa po natin sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons. And for this episode, ang atin pong of course in-demand po talaga natin na preacher po si Brother Eli Soriano ng MCGI. Atin pong papanoorin ng isang rare daw galing po ito kay Brother Gab. Kaya Brother Gab, maraming salamat. Ito po ay parte ng Bible exposition kung hindi po ako nagkakamali, at ang tinatalakay po rito na ang paniniwalang dapat na may basihan at ang paniniwala na hindi lang kumbaga gawa-gawa ng tao. Ayan. Kung maalala niyo po the last time, prior to this, ang atin pong episode patungkol po sa lunas, no, sa depression, and it was mentioned there yung kung gaano ka-powerful ang Diyos at ang kanyang pagmamalasakit sa atin. So sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, kaunting paalala lamang, alam niyo na po yan, no, sa mga followers natin, na hindi po ako kaanib ng MCGI. I am just trying to be fair. Ano po? So that would mean, posible po na I may agree with some points and I may disagree with some points po natin po napapanood in real time. Gusto ko lang din pong batiin, kung ikaw po ay subscriber, maraming salamat po. Parte ka ng more than 168,000 subscribers po ng U3. So, if everything now is ready mga ka-U3, let us watch this video together. Let's go! Humihingi po kami sa inyo ng pangunawa kung sakali on the course ng atin pong Bible exposition ay makakapagbanggit kami ng laban sa inyong paniniwala. Salamat din po sa may-ari ng ating pinagkasagawa ito. Alam niyo na po ang aming paraan ng paglilingkod sa mga tao. Ang amin pong pinipilit magawa, yung mahikayat namin kayo sa isang paniniwala na hindi po kinatha ng sino man, hindi inimbento ng tao. Alam niyo po, yung paniniwala, isang bagay na dapat manggaling sa otoridad. Ang tao po ay ginawa ng Diyos with prestige, with dignity. Hindi tayo ginawa ng Diyos na parang hayop. Meron po tayong ibinigay ang Diyos o ipinagkalooban Diyos sa atin na dignidad, di lang mga tao. At kung meron tayong dignidad, ang ating paniniwala hindi dapat maging dahil para tayo mawalan ng dignidad. Meron po kasi kung nakikita ang mga samahan ngayon, halimbawa abogado siya, o doktor siya, siyentipiko siya. Nang umanib siya dun sa paniniwala na kanyang inaniban, nawala yung kanyang dignidad as a scientist. Naniniwala siya dati as a scientist na ang mundo bilog. Nung sabihin ng kanyang puno, ang mundo lapad, kinalimutan niya na yung kanyang pagkasiyentipiko. Flat Earth. At ang kanya ng pinaniwalaan, yung walang pinagbabatayang itinuro ng kanyang pastor. Imagine a doctor of medicine, nag-practice ng medisina for so many years. Nang maanib kay Almeida, yun daw medisina sa demonyo. Biro mo, napaniwala kang hubarin mo yung pagkadoktor mo at paratangan mo ang propesyon ng medisina ay sa demonyo. At para lang yun sa mga hindi sumasampalataya. From your dignity as a person, nang maanib ka sa reliyon, ginubaran ka ng dignidad.
Ang pananampalataya po hindi dapat mag-alis ng dignidad ng tao. Ang pananampalataya dapat magdagdag ng dignidad sa atin. If our education has contributed to our dignity as a person, much more na dapat maging dahilan ng pagtaas ng ating dignidad yung ating pananampalataya. Kaya kami po ay nanghihikayat ng ating mga kapwa na sa pananampalataya magkaroon tayo ng pananampalatayang hindi natin ikahihiya as a person. Kasi po may pananampalataya parang nakakahiya eh. Pananampalatayang parang hindi ka panipaniwala. Ang tao po, para tayo makapaniwala ng maayos at may dignidad, kailangan ang pinaniniwalaan natin ay isang katotohanan hindi makakayang tutulan o pamalian. Yun po ang kailangan pananampalataya na kahit saan mo iharap, totoo. Pananampalatayang hindi po pwedeng masukuban ng iba. Yun po ang sinasabi sa Biblia na pananampalataya. At kaya hindi magagawang yun sukuban ng iba dahil meron siyang batayan. Para lang yung ating kaalamang tinanggap. Di ba? Pagka ang ating kaalamang tinanggap may batayan, nobody can contest yung kaalaman na nasa iyo kung mayroong batayan. Halimbawa, natuto ka ng arithmetic. No, taraan ng pagkwenta. Pag sinabi mo na 3 times 3 equals 9. Ano? Okay yun. Kahit saan mo isagupa yun. Tama yung kaalaman mo 3 times 3 equals 9. The square root of 9 is 3. Kahit kanino mo yun. Isagupa. Kahit sa mathematician pa, tama yun. Pero kung minsan, akala natin tama na, pag hindi masyadong malalim ang pag-aaral mo, minsan mali ka pa rin. Yun lang 3.1416, yung pi. It is a general accepted fact na ang pi is 3.1416. Pero pagka pala tumatagal ang kwenta, mali na rin yung 3.1416. Up to the 527th digit, mali na yung 3.1416. Kailangan mo mas malalim na kaalaman tungkol doon. Ganun din po ang pananampalataya sa Diyos. Kailangan sinusuri mo yan ng malalim. Pero rounded kasi yun. Nakita mo may dalang Biblia, naka-Amerikana o kaya naka-Barong Tagalog, gaganong-ganon, hallelujah, sasama ka na. Yun ang kumbaga yun ang value lang Hindi mo na tinignan yung ilalim, napahaba ka tuloy, nadaya ka ng pastor. Kaya kailangan laging nanpa sa tamang batayan. Sabi ko nga po sinasabi kong madalas sa kababayan Pilipino, anumang ginagawa ng tao may batayan. Magpakain ka ng pamilya, may batayan ka. May batayan kang legal, may batayan kang moral. Kaya mo pinapakain yung pamilya mo, dahil pamilya mo yun. Ikaw ang may cargo ron. Pakainin mo yung pamilya ng kapitbahay mo, awa yun. Magagalit yung talagang asawa nun. Diba? Wala ka kasing batayang moral dun Para ka makagawa ng maayos na isang bagay, may batayan. At utos naman po yun. Pakinggan niyo po ito. Sa 14:40 ng unang Korinto, ganito po ang sinasabi. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Ayun, utos po ng Diyos yun. Gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ng lahat ng bagay. At para magana po yun, kailangan may batayan ka sa lahat ng iyong ginagawa. Tatanungin ko kayo, nananalangin mo ba kayo? Siguro sasagot kayo, karamihan, nananalangin kayo. Nagdadasal kayo. Ano batayan nyo? Why do you pray? You just have a basis of your actuation. Kailangan meron kang batayan, kaya ka nananalangin. Di ba? Why do you sing? Kumakanta ka. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, ulan ilangan
ba? Ba't ka nagkakanta? Ano batayan mo? Oh, naitanong na ba natin sa sarili natin? Na ba ako nagkakanta? Dapat may batayan. Simple. Eto, bakit ka naghaharana? Ano batayan mo? Ang batayan ko, may gusto ko dun sa babae. Ay, naharana ko. Ayokong rapein. Kasi baka pag na-rape ko, demanda pa ako na masilya electric ako. Diba? Kaya, gusto mo man yung babae, nagpipigil ka. Hindi mo nire-rape, inaharana mo. Kaya, pagka sumagot, saka lang. Diba? Ang batayan mo, batayan ka, may gusto ka eh. Oo. Di ba? Pero haharanahin mo, yung lola nung dalaga, may asawa rin yun. Ano batayan mo? Ba't hinaharana mo lola ko? Di ba? Dungawin mong hiraw. Ba't mo tatawaging hira kay asawa ng may asawa yon? Buhusan ka lang kumukulong tubig doon. Okay, before we continue mga ka-U3, pasensya na po sa mga viewers, ganito po talaga sa U3, tayo po ay nagpo-pause, no? Sinistop po natin yung ating pong pinapanood para makapagbigay po ng reaction. And sa mga ayaw naman po sa ating reaction, skip nyo na lang po, i-forward nyo po yung ating pong video. Anyway, so kaunting insight, kaunting recap lamang. Klaro naman po yung kumbaga general theme na naset na ni Brother Eli rito, na kinakailangan ang ating paniniwala ay mayroong batayan. Nagustuhan ko po yung sinabi niya na nilink niya po ito sa pagkakaroon ng dignidad. Yung mga doctors daw po, yung mga professionals, dapat na wag mong isawalang bahala ang iyong natutunan over sa relihiyon na kung saan nagtuturo nga ng against sa what you believe about, for example, science or your profession. Sinasabi ni Brother Eli na may mga member, for example, na mga scientists or probably, those learned persons, kumbaga, na hindi na naniniwala na hindi patag ang mundo. Flat Earth theory. Meron din po na mga doktor na hindi na naniniwala sa kapangyarihan ng gamot. Siguro by prayers lang, by faith, ayan, pwede kang gumaling. Before we continue, meron po kasi tayong mga viewers po from Jesus Miracle Crusade. Sana po, ma-explain niyo po sa amin, gaano po yung extent ng hindi paniniwala sa medisina, mga ka-U3. Sa mga sakit, for example, sakit ng ulo, yung mga ganun, may mga sipon, trangkaso ng mga bata. So sila po ba hindi pinapatake ng mga gamot, mga ka-U3? That also may include vaccine. Ang anak niyo po ba ay hindi niyo pinapaturukan ng mga anti-polio, anti-measles, yung mga ganun po, dahil considered to be medicine din po. So sana po ay maliwanagan po tayo, mga ka-U3, dahil mas malaki po ang porsyento syempre ng mga tao naniniwala na ang gamot ay nakakatulong sa ating mga sakit, at ang gamot, kumbaga by extension, ay gift, isang uri ng biyaya para po makatulong po sa ating mga karamdaman. So na-mention niya kanina yung pi, of course, yung 3.1416 po ay rounded off na po kasi, no? So I think 3.1459 pa yan eh. Tapos may mga kadugtong pa po ng mga numbers, dahil mahaba po ang calculation yan at hindi po natatapos. Wala ka karapatang gawin yun. Wala kang batayan. Lahat ng bagay may batayan. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. There's three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Tanya. Do, mi, mi. Re, sol, sol. Re, pa, pa. La, ti, ti. Do, mi, sol, sol. Re, pa, pa. La, ti, ti. Do, mi, sol, sol. At balik-balikin mo. Dahil nandun ka sa batayan, tama eh. When you know the notes to sing, you can sing most anything. Do, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Balik-balikan mo. Do, mi, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do.
Kahit saan mo kunin, may batayan eh. Nag-aaral ka ng musika, may batayan. Nota. Nag-aaral ka ng batas. Ano batayan? Leyes. Batas. Mag-aaral ka ng kwenta. Ano batayan? Matematika. O, mag-aral ka ng siyensya. Ano batayan? Facts. Yun ang batayan sa siyensya. Hindi pwede ang batayan sa siyensya. Ang tao raw ka galing sa unggoy eh. Sino may sabi? Si Darwin. Si Darwin lang pala may sabi niyan eh. Kagaguhan yan. Ngayon, kung gusto mong maniwalang galing ka sa unggoy, sige, okay sa akin. Bakit kung totoong ang tao galing sa unggoy, may tao, mukhang kabayo? Di ba? Dapat meron kang batayan. Saan galing ang tao? Galing sa unggoy. Basahin mo batayan. Meron ka bang batayan? Ito Darwinian Theory of Evolution. Theory yan, hindi facts yan. Dapat facts. F-A-C-T-S, facts. Di ba? May batayan. Ilang batayan sa siyensya? Facts. Nakakatotohanan hindi matututulan. Yun ang siyensya. Ang batayan, facts. O pagdating sa Biblia, anong batayan? Sabi ni ganire, sabi ni ganoon. Hindi pwede yun. Colossus 2:8. Tanging ganyan nakasulat. 4, sa 4 muna. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Bakit? Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuduhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Masama pala yun eh. Mag-ingat kayo, baka kayo mabihag ng filosofiya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Masama yung hindi ayon kay Kristo. Masama yung sabi lang ni Gadir, sabi lang ni gano'n. Huwag ka rin magwawalis paggabi. Lalabas ang grasya. Sino sabi? Sabi ba ng Diyos yun? Maninuno. Na huwag ka magwawalis sa gabi, lalabas ang grasya. Sabi ko nga, hindi naman grasya winawalis mo. Talat naman. Bakit yung grasya lalabas? Ganun ba ang katotohanan? Ang winawalis mo'y kalat, grasya lalabas? Kung talagang ganon, yung lahat ng kalat sa labas, kapasukin mo. At papasok naman ang grasya, no? Di ba ganon yun? Kailangan may batayan. Di pwede lahat ng maisip ng kapwa mo tao, paniniwalaan mo, dapat may batayan. At pagka batayan talaga, hindi pwedeng ibalik sa'yo. It must be true all the way round. Kahit saan mo ipaling yung katotohanan, totoo yun. Pag nagwawalis ka, lalabas ang grasya. Dapat, pag ipinasok mo naman yung tumi, papasok naman ang grasya. O meron ba kayo nakitang tao, nagwalis ng bakuran, pinasok sa loob ng bahay lahat ng dumi dahil para pumasok ang grasya? Wala naman nun eh. Ibig sabihin, hindi batayan yun. Pag nakokontesta, hindi batayan. Yan. Lalo na pagdating sa relihiyon. Hindi dapat na yung sinasampalatayanan mo, inilagay mo sa isip mo, sa puso mo. Basura. Hindi totoo. Imbento lang. Napakahalay nun. Pag-ibig lang. Di naman lahat ng pag-ibig dapat mo ilagay dyan eh. Di ba? Lahat mo ng pag-ibig lalagay mo dyan. Di pwede. Magulang ka, mahal mo anak mo, iniibig mo. May pag-ibig ng magulang para sa anak. Hindi pwede yung pag-ibig sa asawa gamitin mo sa anak, pangit. Tama? Di ba? Yung pag-ibig mo kay mister, huwag mo gagamitin sa anak mo. Iba ang pag-ibig sa anak. Pag-ibig anaki, aking nakilala. Sabi ni, sino nga may sabi no? Pag-ibig anaki, aking nakilala. Di dapat palakhi ng bata sa saya. Di ba? Ano pa kasunod? Assignment mo nga yan, ha? Nakakalimutan ko na eh. Tanda mo. Hindi dapat pag-ibig sa anak yon. Yung pag-ibig sa kumpare, pag-ibig sa kapwa, yung pag-ibig sa asawa, magkakaiba yon. Hindi naman lahat ng pag-ibig papasok mo sa kalooban mo eh. Meron kahit anong klaseng pag-ibig nilalagay dito eh. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Biro mo pag-ibig walang dangal. Kasi number 4 na yun yung babae.
Kinakanta niya, pag-ibig na walang dangal. Wala nga namang karangal-dangal na, tira-tirahan na ng iba yun eh. Sabi naman ng babaeng hangal, at wala namang kakwenta-kwenta sa kanya yung karangalan eh. Basta't meron lang siyang matatawag na kanya. Bakit ako mahihiya kung sa iyo'y liligaya? Tiraulo tartado, no? Lumigaya lang eh, kahit mangwasa ka ng pamilya ng may pamilya. O, tanyo. Kaya hindi lahat ng nilalagay dito tama. Pwede mong ilagay, pero bakit ba hindi? Pwede mong ilagay dyan yung pag-ibig ni Judas. Nahalikan pa si Kristo pala pagkakanulo na ng tarantado. O, di ba? Pwede mo ilagay lahat. Pero kung meron kang dignidad as a person, pipiliin mo lang yung papapasukin mo rito. Pipiliin mo lang yung paniniwalaan mo. Dahil hindi lahat dapat kaniwalaan. 1 John 4:1. Pakinggan nyo. Ano sabi ng kasulatan? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Huwag kayong maniwala sa bawat espiritu. Believe not in every spirit, but Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. says the spirit if they are of God. Why? Sapagkat maraming nagsitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Hindi naman pala lahat ng propeta maniniwala ka. Si Almeida, propeta. Si Mike Bilarde, propeta rin. Si Gibuloy, propeta rin yun. Sino pa ba mga propeta ngayon? Si Frank Jimenez, propeta yon. Si Archie Giriba, propeta rin yon. Tandaan propeta ngayon. Pero sabi ng Diyos, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Meaning, ang isang lingkod ng Diyos na kumikilala sa Diyos, hindi ko mo nagsalita na, inaniwala na agad siya. Hindi. Kung basta nagsalita, maniniwala na kayo. Nagustuhan ko po yung na-mention po ni Brother Eli kanina. Actually, two things, no? Yung patungkol nga po sa pagkakaroon ng batayan. It should be logical. It's something na, kumbaga, would stand the tests, logical tests, for example. At ang binigay nga po na halimbawa ni Brother Eli is yung about sa superstitious belief, na pagwawalis, for example. If it does not make sense, kumbaga, kung titiklop siya when you try to analyze it, then it's not the truth. At ang pangalawa po na main point, syempre, na sinabi ni Brother Eli, ang kanyang tinutumbok na kinakailangan may basahan, and this should be the Bible. Of course, na-discuss na po natin yan sa ating mga past video reactions, yung pagre-rely po sa scriptures being the only basis for one's faith. Ang kinatawag po ng mga early Protestants and Lutherans, kundi ako nagkakamali, ang nga po, sola scriptura. Yan po yung Latin term dyan the scriptures alone. But anyway, going back, so actually nag-name drop siya, yung mga propeta raw, sina Kibuloy, Almeida, Velarde. Meron pong dalawang hindi po ako ganun ka-familiar mga ka-U3. Frank Jimenez and then Mr. Geriba. Sa mga kapanalig po nila, lalong-lalo na po si Mr. Jimenez and Mr. Geriba. Sana po maka-comment po kayo. Ano po yung pinagkaiba ng inyo pong simbahan? Sana po ay maka-comment din po kayo what you know about these two other na mga pastors po. Although na-label ni Brother Eli na mga propeta rin daw po. Anong pinagkaiba ng kanilang teachings? Sabi ng Biblia, believe not in every spirit, but test the spirit if they are of God. Because many false prophets have gone out into the world. Maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Malay nyo, isa ako ron. Si Soriano kasama rin doon, malay nyo. O edi kung hindi ka basta agad naniniwala, nagsusuri ka muna, di ka maluloko. Ba tayo naluloko? Kasi bawat dumating, tinatanggap natin bawal lang Diyos yun Believe not in every spirit. Huwag kayong maniniwala basta-basta sa isang espiritu. Sabi ng aming misyon, kahit saan kami makarating, kahit na wala na tayong maraming mapag-usapan dahil wala ng oras, yun lang ang gusto kong maiwan sa inyong kaisipan. Bigyan nyo ng dignidad ang inyong pagkatao, mga kababayan, sa pamamagitan ng ipapasok natin sa ating kaisipan at sa ating puso. Hindi lahat paniniwalaan natin. Di ba? Parang pagkain. Lahat ba ng pagkain kinakain mo? Di ba? Kung yun lang may mga medyo masilan-silan, di naman lahat ng nakita nila langaw yung pagkain, kakainin. Hindi ganun. Kung masiselan sa pagkain, makita mo magsasaing, iniisa-isang alisin yung bato Di ba? Yung mga matatanda nung araw na hindi nagmamadali, andun yun, gaganong-ganon. Yung bilao. Hinitingda Sa bilao. Kaya yung matatanda nung araw, pag nagsaing, hindi ka makakakain ng ng bato. Bakit? Tinatanggal talaga isa-isa yun
Pati yung bulaklak doon ng damo, naalit yun. Masisyelan sa pagkain. Ganon. Ngayon, pagka lahat na lang ng pagkain, lalamunin mo. Hindi malayo-layo ma-hospital ka dahil na red tide ka. Nakakita ng tao, tataba. Oo, tataba rin ng red tide sa loob ng tao. Nilamon, ayun, naligas. Kasi hindi naman lahat ng pwedeng kainin, kakainin mo. Ganon din po ang pananampalataya. Hindi lahat nang nagsalita, tatanggapin mo, titignan mo muna baka totoo, baka hindi totoo. Give them the benefit of the doubt. Give them the chance to prove themselves. Yun ho kasi batas sa 5:21 ng unang Tesalonica. Pakinggan niyo po. Subuhin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ayun, prove all things. Subukan ninyo lahat ng bagay. Kaya mabuti po naparito kayo. Pagdating ni Mike Villarde, makinig din kayo. Kay Almeida, makinig din kayo. Pagdating ni Kibuloy, makinig ka rin. Pakinggan mo lahat. Kung hindi makikinig, yung iba ano ba yan, Katoliko ba kaya? Hindi po, dating daan niya. Ay, iyo ko, sarado Katoliko Ba't mo sinara? Buksan mo na konti. Di ba sarado na, iba kandado pa. Pangit yun. Kasi pag laging sarado, mautot ka man, ikaw lang ang aamoy ng utot mo. Saradong-sarado Pero pag kaya na yun, tanyo ito bukas o presko. Di ba? Ganon din ang isip ng tao. Dapat bukas ang isip mo. Huwag sasarahan. Pag nakasara na, wala ka ng pag-asa kahit kapiraso. Iba, paniwala. Sari, ako basta dito na lang ako sarado na Katoliko. Kasi kung saan ako nagising, gusto ko doon na lang ako. Mamamatay. Huwag niya akong aalis dito ako nagising. Tama ba yung paniniwala mo na yan? Sige. Kung tama yan, test natin test. Gusto mo, testingin natin. Kung saan ka nagising, gano'n ka. Nagising ka, may mupa ka, huwag mong aalisin. Meron laway na panis dito, huwag mong aalisin. Ganyan ako nagising ano pakialam nyo? Nagising ka, pinanganak ka, mahaba ang pusod mo, di ba? Sabihin mo doon sa pilot, huwag mo putulin yung pusod. Dahil ganun nagising yung anak mo, ganun na lang. Paglaki mo, may dala-dala kang pusod na mahaba, bulin ka ng aso, akala lang guli sa ilalangit-lawit. Kaya nga pinuputol yun para mag-istorbo Nagising ka, yung bahay mo nasusunog. Sabi mo, kung saan ako nagising? Sige, pangatawanan mo. Huwag kang lalabas. Malilit yung kanyang ulang sa'yo, sarsa. Kasi kung saan ka nagising, ayaw mo nang umalis Hindi pwedeng katwiran yon. Mali po yon. Katangahan yon. Ka-impertinentihan yon. Kung saan nagising, doon na lang. Budista na lang. Hindi ka na ba makikinig sa iba? Nakakakinggan mo lahat. Bakit? May binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan. Yung isip na yung pag ginamit natin, hindi tayo pwedeng maligaw. Kaya inilagay ng Diyos yan. Hindi nyo ba nahalata? Bawat tao na ginawa ng Diyos pag normal tayo sa pagkatao, meron ka isang napakagandang bagay na binigay ng Diyos sa'yo. Ito. Yung isip na yan. Mahalaga yan. Hindi mo mabibili yan. Pala nyo, hindi nila babayaran yan. At yan, pag nasira yan, mahirap yan. Diba? Pag yan ang nasira, todas ang lahi mo. Maghuhubong ka sa daan. Pag sira na yan, kaya kailangan dyan gagamitin. Alam niyo yung isip, hanggang ginagamit mo yan, lalong gumaganda. Parang katawan. Hanggang ito'y nagsasanay at ito'y na-exercise at ito'y napapagod, the more sturdy your muscles will be when you use it every day. Hindi po pwedeng yan manghina. Tingnan nyo yung muscle na hindi ginagamit. Halimbawa yung lumpo, yung nalumpo, yung hita niya, yung paa niya, liit na liit yun hanggang matagal na, liit na. Hindi kasi nagagamit Pero yung ginagamit araw-araw yung paa, saka yung hita at binti, nagbibisikleta, naku, lalaki ng binti, lalaki ng atrophy, hita. atrophy. Kasi nagagamit. Ganon din yung isip. Habang ginagamit yan, lalong umiigi yan. Yung iba sabihin, pagod na siya mag-isip. Hindi, tuloy mo. Mag-isip ka ng mabuti at hindi ka mapasama. Ganun po sa pananampalataya. Huwag kayong basta naniniwala. Dapat may batayan. Maniwala ka man, may batayan. Kaya ako naniniwala dahil sabi ng lola ko, pag bagong panganak, huwag daw bubuka-buka ka, baka masumpit ng hangin. Kaya ako naniniwala, kung kapitbahay ka namin, nasumpit ng hangin, naloka. Saka sabi ng lola ko, pagka bago ka raw panganak,
Huwag kang papayag na sumiping sa'yo o asawa mo. Masama raw yun, sabi ng lola. Okay lang. Pero mas maganda kung may iba kang batayan kaysa sa sabi ng lola. Ano sabi ng Biblia? Ayun, sabi ng Biblia, lalaki, huwag kang sisiping sa iyong asawa sa panahon ng kanyang basa. Pakinggan nyo ha? At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran niya habang siya'y marumi sa kanyang karumalan. May mga period na ang babae marumi. Bawal sipingan. Kita nyo? Baka kayo, may mga lalaki dyan, walang habas. Kahit kailan, siping ng siping. Huwag kang sisiping sa babae sa panahon siya'y marumi. Pero nung maruming panahon ng babae, alam niyo yung maruming panahon ng babae? Yung kanyang buwan ng dalaw. At yung pagkapanganak niya, considered po ang babaeng marumi. Sa loob ng 2 linggo, marumi ang babae pagkapanganak. Hindi dapat sinisipingan ng lalaki. Sabi ng Biblia yon. Ngayon, bakit? Bakit? Kasi nga yung pagre-regla ng babae, pagtatanggal ng dumi yun eh. Talon niya sa mga doktor. Kaya ang babae nagre-regla, tinatanggal ang dumi. Kumbaga kasi ang babae, sisidlan. Well, sisidlan, yan loob niya narurumihan. Kailangan yan ang paglilinis na regular. Ang babae pag nire-regla, nalilinis na regular. Ayaw. Ay kaya, hindi sabi ni Lola yon. Sino may sabi nun? Sabi ng Diyos yun. Maniwala tayo, may batayan sa Biblia eh. Hindi po ba? O tanong mo ngayon sa doktor, sa mga OB-GYN, mga gynecologist, tanungin mo, talagang masama yung sinasabi sa Biblia. Hindi maganda sa babae talaga yon. O, ibig sabihin, nagkakaisa ngayon mula sa Diyos, pag totoo, kahit saan mo iharap, totoo yun. Kahit sa scientific mo iharap, totoo pa rin yun. Baka mamaya, totoo lang sa lola mo, pagdating sa Biblia, mali naman. Walang kwenta yun. Ganun po ang pananampalataya, mga kababayan. Makatiyak tayo na yung ating sinasampalataya ng inilagay natin sa ating puso, totoo. Tama kahit saan mo dalhin. Ang tanda ng Santa Cruz, paggadya mo kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, wala naman ako tutol. Gusto mo yun eh. Ang tanda ng Santa Cruz, tag-adya mo kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Tama. Yung palang tanda ng Santa Cruz, pag-aadya sa kaaway. Kaya bago ka lumabas ng bahay, di ba? Pagkasasakit, baka mabangga eh. Pag may umalulong na aso, Marius. Iba pang adyan sa kaaway, yun naman ang nasa pasyon, yun din ang nasa katisismo, na yung palang tanda ng Santa Cruz, pag-aadya sa kaaway. At tanong, di totoo? Palagay mo, totoo. Pagka mayroong kumikidlat, kumukulot. Tama. Bakit nun dumaan ka sa harap ng simbahan? Bakit? Sagutin mo nga. Naintindihan niya ibig sabihin? Bakit mong magprosesyon? Magprosesyon? Naku, hili-hilira yung mga apostol, kauli-uli, Santa Maria. Tapat kay Santa Maria. So, kaaway rin. Ano yun? Akala ko ba kanina pag-adya sa kaaway? Ba't nung umarap pa kay Santa Maria? Naintindihan nyo? At nung umarap ka naman sa pare, sa simbahan, pag-adya mo ako sa mga kaaway. Sasagot naman yung maraming tao, lalo ka namang kaaway. Mas malaki. Okay. Before we continue there mga ka-youth, ito pong, kumbaga, bit ni Brother Eli patungkol po sa pagsasign of the cross nga po, I think we've heard this, a couple of times already. At ang paggamit nga daw po nito, isang pag-adya mo daw po sa kaaway. And maalala ko po, in the past na mga Bible studies po ni Brother Eli, he actually had a kind of Catholic doctrines book. And it says there na talagang pag-adya ng kaaway at kung ano talagang real purpose ng sign of the cross. What Brother Eli is saying here na kailangan magkaroon ng tamang batayan mga kayuti ang ating paniniwala. Gusto kong malaman sa mga atin po mga scientist po dyan kasi alam po natin na meron pong kaibahan ng kumbaga approach in determining and
answering scientific questions, syempre meron po tayong scientific method at ang atin pong binabasehan nga po, as mentioned by Brother Eli, is facts. So in that regard, would that be quite contradictory mga ka-youth sa sinasabi ng Biblia? For example, let's have yung origin na lang ng Earth. Kasi ang origin ng Earth, creationist theory, di ba? At iba pa, per Big Bang talaga yung masasabi na main, as to quote-unquote so far na scientific. Because there seems to be a point of all the expansion of the universe kung parang mo siya, i-rewind mo siya dahil ngayon it's expanding. So meron siyang particular point and that particular point is believed to be the origin of everything. But of course, marami pang philosophical na mga tanong dyan, Isa sa mga philosophical na tanong dyan, why is there something instead of nothing? Pero sa creationist na naman na theory, as most na mga religions would describe, so merong Diyos, and then sa incantation, sa mga sinasabi ng Diyos, nagkaroon nga ng something out of nothing. Sa other faiths naman po, mga mitolohiya, mga mito, na merong malakas, merong maganda. Ayan, merong iba dyan na from a god, the parts of the body of this god became mountains, became seas. Ayan, so medyo common po yan as to creationist dahil syempre, all these kinds of thinking all goes back to the thought na saan ba tayo nagmula, Isa sa mga pinaka-basic yan na pagtatanong ng isang human, sa kanyang existence. Pag-aralan natin yung ginagawa sa atin. Kung totoo yung sinasabi ng katisismo na yung pag-aantanda ng Santa Cruz ay pag-aadya sa kaaway, may pagkakaibigan, huwag mong gaganunan. Di ba? O pwede si Dracula, nakita mo. Hindi mo kay Dracula, pag-adya sa kaaway. Si Santa Maria Carrapo, gaganon ka pa rin. O, totoo ba ngayon yun? O di hindi na totoo sa isang banda. May totoohan lang. Hindi talaga tutuhanan. Ay na lang ang mag-isip, di ko kayo inaatake, mga Katoliko, marami ngayong gabi. Di ko kayo inaatake. Pero alam nyo kung ano nakasulat sa pasyon? Di ba nagbabasa kayo ng pasyon pag mahal na araw? Hindi nyo ba napapansin yung nasa pasyon? Ang sabi, ipag-uutos magkintal sa noonaw kanaw kamay. Tama? Dala-dala natin yun Ipag-uutos magkintal sa noonang kanang kamay. Tandang pagkakakilanlan na sila nga'y kampung tunay nitong Antikristong hunghang. Kita mo? Nakakakilabot pala yun. Yung palang pag-ihintal sa noon ng kanang kamay, tandang pagkakakilanlan na sila'y kampung tunay nitong Antikristong hunghang. Ayan. Ito ang siyang nakita ni San Juan na nagbadya sa apokalipsis niya ng panahong unaw-una, hayop na walang kapara. Hayop yun pala, anong hayop yun? Lalo sa hayop na tanan na kaniyang napagmasdan, katakot-takot na tingnan, 7 ulo, 10 sungay, iisa lang ang katawan. Yun pala yun. Hayop na may 7 ulo at 10 sungay, pero iisa katawan. Hayop ba talaga yon? Doon na halimbawa kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbing tao sa lupa. Wait, tao pala yun? Yung hayop na yun, tao pala yun. Halimbawa lang sa hayop. Sinong tao yun? Ang kaniyang mga aral, masasama at di katwiran, madlang ugali malay, ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Ayun pala yun.
nangangaral pala yon na nagbabantog na siyang Kristiyanong tunay. Paano mo makikilala yon? Ang lahat niyang kasama, mamamansag na propeta, ihibuan ang lahat na nang magsisampalataya sa lihis na aral niya. Lahat pala halos ng tao mahihibuan ng aral niya. Paano siya nakakahibo? Paano siya nakakakumbirti? Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. May milagro pala kaya nakakakumbinsi. Anukat magkakabayo at dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Makikilala pala sa buong mundo itong lilo. Sino yan lilo? Itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Yung pala yung Antikristo. Sino yon? Ipag-uutos magkintal sa noo ng kanang kamay. Kaya nga pag nagkikintal, kahit kaliweti ka, kanan ang gagamitin mo eh. Diba? Sino sa inyo kung magkintal ay kaliwa? Kanan, nakasulat sa hula yun eh. Pag-uutos magkintal sa noo ng kanang kamay. Tandang pagkakakilanlan na silang ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Kita nyo? Sige, matututulan ba yon? Kung paniwalaan ko itang aral yun, kaya bang tutulan yun? Nasa libro yun eh. Nasa pasyon yun na binabasa tuwing mahal na araw. Hindi pwedeng tutulan yun. Ewan ko kung sa pagbabasa nyo, hindi nyo napansin yun. Meron kasi kung magbasa ng pasyon eh, hindi naman iniintindi kung magbasa eh. Nakanta lang. Nang si Udas lumabas na. Ang haba. Bago masundal eh, nakalimutan mo na yung unang mong sinabi, kaya hindi naintindihan mo ba? Sa pinto ng sinagoga. Hindi tuloy. Kaya nga, meron sarado raw siyang Katoliko. Hindi siya naniniwalang may paghuhukom. Hindi siya naniniwalang mabubuhay uli mga patay. Pero sarado siyang Katoliko. Abay, mali. Dapat kung sarado kang Katoliko, maniwala kang may paghuhukom. Bubuhayin mga patay. Sabi kasi sa pasyon, at sa balye ni Hosapat, hihipan yaong pakakat, na ipupukaw sa lahat, ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangusap, bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman, nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. O ita nyo, sa pasyon ng Katoliko talagang may paghuhukom. Yung patay bubuhayin para managot ka sa Diyos. Ay huwag ka maniwala kung patay ka, nakatakas ka na. No, bubuhayin ng mga patay. Paano ka pa bubuhay nun? Nagkalansag-lansag na yung katawan mo. Sabi, hindi mawawala ng isa mang kasangkapan. Pag uugpug-ugpungin ang buong katawan, hindi mawawala ng anumang kasangkapan. Sabi ng Biblia, imposible ba sa Diyos yun? Okay, before we continue, pasensya na po, napansin nyo rin po siguro, medyo may parang skip po sa video. So, siguro po sa quality na rin po talaga ng atin pong source video. Kaya po gano'n, sayang medyo naputo siya ng bahagya. So, most likely, this was recorded via, stream or was taken from probably a CD. Anyway,
anyway, going back po mga ka-youth, sa sinasabi po nito ni Brother Eli, actually, isa yun sa mga pinaka signature na style ni Brother Eli, yung pagkanta. Sa iba po siguro magtataka, kahit ako man po, nung first po ako nakikinig po kay Brother Eli, nagtataka ako bakit alam niya yung mga passion. So gusto ko pong malaman mga ka-youth, so si Brother Eli po ba, laki po ba siya sa, kumbaga Sagrado Katoliko? Sarado Katoliko mga ka-youth, noong pong sinilang siya with his parents. So I'm guessing ang parents niya po ay member din po ng Catholic Church. Kung hindi ako nagkakamali, na-discuss niya po kasi sa tita niya na naririnig daw po ito, tsaka parang kung syempre na-memorize niya as he was exposed to it. So sana po sa mga nakakaalam po ng personal history ni Brother Eli, you could please tell us. Dalawa lang naman po yun. It's either he was born to a different religion and then he converted, or he was already born to this faith na pinaninimulaan nga po ngayon ng samahan po ng Church of God, ng MCGI. Na yung paa mo kinain ng pating, kunin niya sa pating at ilagay uli sa'yo. Hindi posible yun. Meron palang paghuhukom, pero iba hindi naniniwala raw. Pagkapatay na raw, wala na. Hindi totoo yun. Kaya nga nakalagay sa lapida, nakalagay? Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. Ano ginagawa mo pagpatay ka? You are resting. Pag sinabing resting, pag rest pa lang, hindi tapos na rin sa rest. Nagpapahinga ka lang. Diba? Rest in peace, nagpapahinga ka lang. Para kumbaga, nag-snap ka lang doon. Mamaya konti, gigising ka uli. Tuloy na naman ang buhay. Pag titingnan sa'yo kung tama ang kinabuhay mo. Yung iba, akala pag namatay na, tapos na Hindi po. Habang buhay ka, magsamantala ka. Dahil hindi naman natatapos sa kamatayan ng kasaysayan ng tao. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Di totoo yun. Walang katapusan yan. May rest lang. Tapos, onwards, after that rest, bubuhayin ka sa panahon ng paghukom para ipagpatuloy mo kung saan ka pupunta. Sa langit ba o sa impyerno ba? Yan. Ay nang bahala dyan mga kababayan. Magwari-wari. Wala akong paksa ngayong gabi. Gusto ko lang makapagtawid sa inyo ng mga pag-iisipan ninyo. Sa relihiyon mo kasi, dapat nag-iisip ka rin Bago ka matulog sa gabi, napaaral ko na yung anak ko. Natanda na kami ng misis ko. Katunayan nga, kung maligo kami, lingguhan na lang. Tama na kaya? Kasi nung bago kayong kasal, 2 beses maghapon kayo umaligo. Di ba? Tapos nung ngayon, Lola, meron na ikang tubig maliligo ka ba? Ano? Kaliligo ko lang ikalong Enero, Marso pa lang ngayon. Meron ganun Nagsawa na ng paliligo, ayaw na. Hindi mo ba naisip na, kumbaga sa araw, alas 5 na. Nakahanda ka na bang mamatay? Kapatid, sa ayaw mo kasi sa gusto mo, mamamatay ka Sino naniniwala sa inyo hindi siya mamamatay? Sige sampalin natin. Bakit? Basahin nga natin sa Biblia. Basa. 9:5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Sabi ng Diyos, alam ng buhay na sila'y mamamatay. Tama naman yun, di ba? Di ba? Pag buhay ka, alam mo mamatay ka. Pero hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Tanya. Tayo naman. Kung muna iligaw tayo, kung kailan patay na, naku, ibibili ng bulaklak na pagkain. Lola, makikita na, mararamdaman pa ba yun? Patay na yun? Nung buhay pa, ibili mo ng hopya. Naku, maligayang lola mo. Pagsilbihan mo, mahalin mo yung tatay mo at nanay mo habang buhay. Pagpatay na, kahit pagpirik mo ng kandilang kasing laki ng poste ng lalko, hindi niya na malalaman yun. Alam pa niya yun? Alam ng buhay na sila'y mamamatay. Datapot hindi alam ng patay ang anumang bagay. Yun ang sabi ng Diyos. Alin ang paniniwalaan mo? Yung sabi-sabi ng matatanda o yung sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, hindi alam ng patay ang anumang bagay. Kaya habang buhay, gawan mo na ng mabuti. 9 Gs, pakinggan nyo. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay,
gawin mo ng iyong kapangyarihan. Bakit? Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Kita nyo? Ano mang masumpong ang gawain ng kamay mo, gawain mo na ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, walang katha, walang kaalaman, walang karunungan sa libingan na iyong pinaparunan. Wala na ron. Hindi ka na makakagawa ron. Neither can you appreciate anything that is being done for you by anybody. Hindi mo na mararamdaman kung ano man ang gawin nila para sa'yo. Hindi mo na, wala na. Kaya habang buhay, magsamantala tayong makagawa ng kabutihan sa ating sarili at sa ating kapwa. Kasi pagdating na ng libingan, wala na eh. Kaya nyo di patay na si Nat King Cole. Makakakanta pa ba siya? Maaari, nakanta niya yung araw. A certain smile, a certain face can lead an unsuspecting heart on a merry chase. Ganda, kanta ni Nat King Cole. Ngayon yung nausong kanta, makakanta niya pa ba yan? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. O di nga, pakanta mo kay Nat King Cole yun. Hindi na makakanta yun. Hindi na makakanta ni Nat King Cole yun. Kahit ano pa gawin mo, makinig ka sa kabaong, wala na. Nakabibinging katahimikan nandun sa libingan ni Nat King Cole. Ayun ang ibig ko sabihin. Yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya po, kailangan lahat ng paniniwalaan natin may batayan. Handa na ba kayo mga kababayan na mamatay sa batayan? Ang musika may nota, ang kwenta may aritmetika, ang siyensya may actual o facts na tinatanggap ng maraming siyentipiko. Pagdating sa batas, sa abogasya, ang batayan, leyes o batas. Pagdating sa inhinyerya, ang batayan, kwenta, matematika, yung enerhiya, yung resistensya ng isang bagay, ang batayan sa inhinyerya. Pagdating to sa pananampalataya, ang batayan, ang salita ng Diyos sa Biblia. Walang iba. Kaya kailangan, lagi tayong naririto. Let us go back to God and let us go back to His words. Hindi tayo basta maniniwala kung hindi sinasabi ng Biblia. Ang Biblia, hindi mo naman masasabing huli. Sa mga viewers po natin, kung napansin nyo po, yung ginawa po ni Brother Eli na public speaking technique, na bring back niya, ang term po natin dyan kung sa comedy writing nga po is callback. Yung main point niya kanina, kung napansin nyo po, hindi niya nasabi ng diretsyo dun sa first parts, ano yung batayan. Kasi, kumbaga, nag-lay down pa siya ng predicate mga ka-U3. Yung premise niya nga na ang inhinyero, doktor, abogado, at iba pang mga uri ng karunungan ay may sariling basehan. And then, paano sa relihiyon? So, ang relihiyon, kinakailangan mong basihan ang Biblia. So, napaka-simple po na technique pero napaka-effective po in bringing your point across, kumbaga. Pero gusto ko lang pong i-mention ang sinasabi nga ni Brother Eli na hindi nagtatapos yung buhay mo sa what you have for your human life. So, hindi lang yung existence natin sa mundo ang ating makakonsider na buhay at kapag tayo ay namatay na, tapos na, hindi daw po. Dahil syempre, sinasabi ni Brother Eli, meron pang meron pang kasunod. So, kaya nga po, rest in peace kasi daw, nagpapahinga lang, rest, diba? So, you still have to do something else. So, whether sa afterlife mo, heaven or hell, hindi natatapos kung ano yung existence ngayon sa mundo. Na-mention din ni Brother El, syempre, sino ba ang naniniwala na siya ay immortal, hindi namamatay? While right now, we cannot still solve yung de-aging. Kaya lang natin mag-de-age ngayon sa computer graphics, sa CGI. Hindi pa natin na-unlock yung secrets ng aging. Merong isang popular na Netflix special, diba? Ang title yata nun parang The Man Who Doesn't Want to Die. Ayan. So, ito po ay isang bilyonaryo na taga-Amerika, of course, Silicon Valley yata na businessman. And ginawa niyang misyon sa kanyang buhay, ang pahabain ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng modern medicine. And right now, kung hindi po ako nagkakamali, ay hindi pa siya naging successful. Kasi nga, ang goal niya nga po is ma-lengthen pa yung lifespan into 200 years. I don't think that it could be solved in this lifetime. There might be a chance, pero sa ating panahon, definitely not. Tanyo bibigyan kayo limbawa. Kailan ba nalaman ng tao na ang mundo bilog? Kailan? Nalaman talaga ng tao, nakita niya ang mundo bilog. Noong 1969, nung pumunta sa buwan yung Apollo 11, kinuna ng mundo mula sa buwan, nakunan siya. Bilog na bilog ang mundo. Before that, walang retrato ng mundo na bilog. At
akala nga ng marami, ang mundo raw lapad eh. Yung Papa sa Roma, nung araw, Flat itiniwalag si Galileo Galilei. Kilala niyo siguro si Galileo Galilei. Isang siyentipiko na nakaimbento ng teleskopyo. Yung sinisilip pa para makita yung mga bituin. Yun po si Galileo Galilei. Itiniwalag yun ng Papa sa Roma dahil ang paniniwala ni Galileo, ang mundo bilog. Ang paniwala ng Papa, ang mundo lapad. Nag-aatatalo sila. Itiniwalag ng Papa si Galileo dahil ang paniniwala niya bilog ang mundo. Yung pala, pagdating ng araw, ang napatunayan ng siyensya, talagang ang mundo bilog. O sino dapat itiwalag? Alam niyo ba yon? Sinabi ba sa inyo yun ng pare? Kung hindi ka mag-aaral, di mo alam yun eh. Pero sa Biblia, hindi pa naiimbento ng tao ang teleskopyo. Hindi pa napunta ang tao sa buwan. Meron nang nakasulat sa Biblia. Okay, before we continue there, Brother Eli, I think medyo namali siguro si Brother Eli dito in a way ng pag-read ng facts po ng situation nung kay Galileo. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, hindi po flat earth actually yung pinagdadebatihan po nila or pinagtatalunan dito eh. Nung si Galileo nga po ay nakapag-design po ng mga telescopes na kung saan na-observe niya yung movements ng mga planeta, hindi naman po yung sa roundness yung kanyang naging findings dito, kundi yung pagiging heliocentric mga ka-U3. So Helios would mean yung sun nga po, no? Based on the movements of the planets, kumbaga napagtanto niya na hindi ang Earth ang center ng ating pong solar system. Ang paniniwala ng Roman Catholics po nung panahon ng Church is ang Earth ang sentro ng solar system. And dahil sa findings na ni Galileo, kung di po ako nagkakamali, for the remainder ng life ni Galileo, siya ay house arrest. And officially, humingi lang ng sorry yung Church nga po kay Galileo. I think 1990s na. 1990s na. Ilang centuries after nga po na nabigyan ng house arrest itong si Galileo. Na ang mundo talaga bilog. Pakinggan nyo ang babasahin natin. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa. Kita nyo, ito, sabi sa English, He that sitteth upon the circle of the earth. Yung balantok, circle. Yung circle, bilog o lapad? Bilog yun. Isinulat ito ni Propeta Isaias 600 taon bago dumating si Jesus. Sa makatwid, nakasulat ito sa Biblia 2,600 years ago. Sinabi na ng Biblia na ang mundo'y bilog. Pero nung mapatunayan taong mundo'y bilog, noon lang panahon ni Magallanes. Yung the man of Magellan were the first man to circumnavigate the earth. Umalis sila sa Espanya. Patungo sila sa paghahanap ng Spice Island. Hindi naman sila kumaliwan, hindi naman sila kumanan. Dire-diretso lang sila doon sa kanilang kompas. Bakit? Yung biyahe nila, dire-diretso lang, nakabalik sila sa Espanya, hindi sila lumilikom pabalik. Iisa lang ang ibig sabihin. Pag dito ka nag-umpisa, dumire-diretso ka lang, dumidiretso, nakabalik ka ron, ang ibig sabihin, yung nilalakbay mo, bilog. Di ba ganun yun, ano? Kaya ayon sa istorya, the men of Magellan were the first man to circumnavigate the earth. They were the very first one to prove that the earth is really round. Pero nang makita talaga sa retrato na ang mundo'y bilog noon pong panahon ng 1969 nang ang Apollo 11 ay makarating sa buwan at kinuna ng mundo mula sa buwan, talaga lumitaw sa retrato bilog. Ano po ibig ko sabihin? Yun may batayan eh. Nasa Biblia, ang mundo bilog. Kaya itong Biblia bilang isang aklat, katiwa-tiwalang pagbatayan nito. Maging sa siyensya, maging sa psikolohiya, maging sa kabanalan, maging sa paniniwala. Sa lahat ng bagay, makakapagtiwala ka po sa Biblia. Biro mo, libu-libong taon bago ipinanganak ang Panginoong Jesus, may sinabi na ang Biblia, 38 ni Job. Pakinggan nyo. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Kita nyo, libo-libong taon bago dumating si Panginoong Jesus, sinulat na ni Job, ibinitin ng Diyos ang lupa sa wala. Nakitindihan niyo po yun? Nakabitin siya sa wala, walang tali. Totoo namang nasa space ang mundo. Wala namang kinakapitan na nakabitin eh. Totoo ba yun o hindi? Totoo yun. Nakabitin sa wala. Nung araw, ang paniwala ng mga tao, ang mundo raw may bumubuhat.
si Hercules o kaya isang pagong na malaking-malaki ang mundo na sa ibabaw nun. Di ba marami? Meron naman yung Dante's Comedy. Kung alam niyo po yun, nakapag-aral kayo ng istorya nung araw. Yung Divine Comedy by Dante. Itong mundo nasa gitna. Tapos strata ng maraming strata, yung pinakadulo yun ang paradiso o paradise ng paniwala dun sa Dante's Divine Comedy. Ang May mundo inferno nasa pa. gitna ng isang sapin-saping yung pala nasa Biblia, ang mundo nakabitin sa wala, nasa space. Alin ang tama? Yung nasa Biblia o yung nasa Dante's Divine Comedy? Nasa Biblia. Yun naman di pa naiimbento sa mga siyentipiko yung mga gadget na yan, nasa Biblia na yun. Kasi akala lang ng iba, yung Biblia ngayon lang lumitaw. No. Ang Biblia po libu-libong taon bago dumating ang Panginoong Hesus. Isinulat na ni Moises ang Genesis. 3,000 taon bago dumating ang Panginoong Hesus. Mula ngayon, mula nung isulat ni Moises, 3,600 years old, more or less, na isulat na ni Moises yung Genesis. Kaya, ang pagtatakahan mo po sa Biblia, kung pagtatakahan mo, advance pa siya sa siyensya. Advance siya sa siyensya, ang Biblia. Kaya hindi pwedeng hindi ka maniniwala. Kaya kung maniniwala ka sa kanya, may batayan ka. At ang batayan mo, aprobado. Walang mali. Ang sa Biblia mo po ibinatay. Kaya kung halimbawa, mananalangin ka, kapatid, batay mo sa Biblia, paano pa nanalangin? May iba, may nanalangin, nakahiga. May naman nanalangin, nakatingala. May naman nanalangin, nakayuko. Kung paano, kung susundan mo naman ang paliwala ng mga tao, ang Diyos daw kahit saan nandun. Kahit saan nandun ang Diyos. God is everywhere, sabi nila. Ang panalangin naman, Ama namin, na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit gayon sa lupa. Ano sabi ng panalangin? Ama namin, sumasalangit ka. Tapos, yung paniwala niya, Ama namin, kahit saan nandun ka. Hindi mo, magkakontra yung paniwala mo sa yung panalangin mo. Ang paniwala mo, God is everywhere. Di ba ganun ang paniwala natin nung araw? God is everywhere. Tapos mananalangin ka, Ama namin, nasa langit ka. Mali. Sabi mo kahit saan nandun omnipresent omnipresente. Ba't mo sinabing nasa langit? Dapat, Ama namin, kahit saan nandun ka. Huwag ka nang tingala. Yumuko ka na lang. Kaya lumingon ka gano'n. Kahit saan naman nandun siya. Diba? Alin ang tama? Ama namin, nasa langit ka. God is everywhere. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ang Panginoon sumasayo. Asa na? Kanina, nasa langit. Kanina, everywhere. Ngayon, na kay Maria naman. Hindi ko malaman kung alin talaga totoo dyan sa paniwala natin Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day. Where is God? Our Father who art in heaven. Ama namin, nasa langit ka. Mami ko, tinanalangin ulit. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasayo. Asa na? Alina, nasa langit ngayon, na kay Maria na. Tapos, sabihin mo kahit saan nandun. Kung na kay Maria, nasa iyo rin. Bakit? Paniwala mo, God is everywhere. Di nasa iyo rin. Di ba? God is everywhere. Omnipresent. Nasa sa kamay mo ang Diyos. Bakit hindi ba lugar din yun? Ito nga lugar din kahit saan nandun ang Diyos, hawakan mo. Ganun ba? Hindi naman ganun di ba? Nasa nightclub ang Diyos? Nandun ba? Andun ba ang Diyos sa nightclub? Naroon doon sa simbahan, nandun ba? Basahin natin kung andun. Basa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan
at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kita nyo, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na naririto. Palibhasa ay Panginoon siya ng langit at ng lupa, hindi siya tumatahang sa templong ginawa ng mga kamay. Tanong, nasa simbahan ba ang Diyos? Nasa kapilya ba? Nasa kubeta ba? Nasa nightclub ba? Nasa sauna ba? Tanong, bakit kayo naniwala that God is omnipresent? Di ba contradicting yan? How dare you believe that God is omnipresent when He is not dwelling in the temples made by hands? If you are guided by biblical truths, you must not believe that God is everywhere. If really you are guided by biblical truths, God does not dwell in temples made by hands. Kaya sabihin ng Iglesia ni Cristo, ang Diyos ay nasa aming kapilya. Sinungalingan yun, di totoo yan. Kahit lagyan mo ng ginto ang kapilya mo, hindi mananahan ng Diyos dyan. Sabi ng Biblia yun na hindi tumatahan ng Diyos sa templong ginawa ng mga kamay. Ginawa ba ng kamay yan o hindi? Ginawa, nandun ba ang Diyos? Wala pala. Ba't mo sinabing ang Diyos kahit saan ay nandun? Di totoo yan. Di katanggap-tanggap yan. Wala ang Diyos sa nightclub, sa sauna ba, Diyos sa prostitution din. Wala ang Diyos sa sugalan, sa saklaan, wala rin sa madyungan, wala rin ang Diyos. Tanyo, asan ang Diyos? Ama namin na nasa langit ka. Asan? Nasa langit. Dali-dali ng sagot, nasa langit. Teka, ang Diyos ba hindi makakapunta? Makakapunta. Ang Diyos nasa langit, pero kahit saan niya gustong pumunta, makakapunta siya kung gusto niya. Pero wag mo siyang kaladkarin kahit saan. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Okay mga ka-youthy, so dyan po nagtatapos na naman po ang ating reaction video patungkol po sa isang, I think Bible Expo po yata ni Brother Eli. Wala na po tayong further na information dito po kung kailan po ito na shoot itong video na ito. Basta alam po natin ay ito po ay binigay sa atin ni Brother Gab. Kaya thank you po Brother Gab sa inyong pag-share sa atin nitong rare do nga po ito na video, and siguro naging rare dahil medyo luma na nga po talaga. Anyway, going back sa main thought ng atin pong napakinggan nga po na Bible exposition is kinakailangan magkaroon ng basehan. And nalagay ni Brother Eli yung premise na kinakailangan kung ang doktor ay naniniwala sa siyensya, sa agham, yung mga engineers, yung mga lawyers, ang basehan nila is lay. Ayun, ang ganda ng pagkagamit Spanish word na lay. Leyes, mga batas. Dapat sa paniniwala din daw po, kinakailangan na magkaroon ng batayan. At ang batayan po ang salita ng Diyos. And po sinasabi ni Brother Eli. Gusto ko lang po i-mention yung sa last part po nung diniscuss po ni Brother Eli na yung pagiging omnipresent po ng Diyos. The reality mga ka-U3 is yung omnipresente nga po na paniniwala is actually core belief po yan ng marami sa mga reliyon. Sa Brahmanism din, kung di ako nagkakamali sa India. Ayan, meron din ganung konsepto sa Judaism din po. Sa Christianity, of course, and that would mean that you cannot escape the scope of the power of God. Pero maalala ko po, ito pong nagre-reject sa ideya nga na ang Diyos ay kahit saan man. I believe na point out din to ng Jehovah's Witnesses mga ka-U3 kung di po ako nagkakamali. But going back, one of the things that quote-unquote most religions would do is they would try to justify their own faiths and choose and pick only saan lang yung mag-fit sa kanilang naratibo. So science would always pile on the researches, change, modify as the evidence would deem fit. Sa most religions naman, the difference is they believe that these religious books, what it says there is fixed and could not be changed anymore. However, some of the phrasing of these verses, for example, are not exact. Some of them are in forms of metaphor that I think ito yung nagkaproblema with different doctrines. Nagkaroon ng iba't ibang doctrines, nagkaroon ng iba't ibang paraan ng pag-interpret dahil nga po sa nature din ng pagkakasulat ng scriptures. Other faiths do not rely solely on the scriptures. Others would use references. Sana po nasum up ko po sa inyo in a way kung bakit nagkakaiba-iba ng doktrina. May mga similarities on different sects and denominations. Meron din pong iba, minsan maliit, minsan malaki, pagkakaiba-iba. Ano pong masasabi niyo sa preaching na ito? Para sa akin, hindi po ganun ka, kumbaga, in-depth, dahil more like a general exposition nga po, and Brother Eli was just getting the point across na we should have a basis for a lot of things that we believe, we act. It should be based on what is written on the Bible. And of course, merong musical number si Brother Eli
Nat King Cole. Ayan. At syempre sa passion din po. And saying na a lot of us are doing these things without really thinking kung anong ibig sabihin. Kasi sabi niya nga na ang passion, na yung mga lyrics nun ay actually nanggaling din sa Bible, which is kind of strange that it goes in contradiction with the main doctrines din ng Catholic belief. But of course, prior to that, sa start po ng Bible exposition, Brother Eli was, kumbaga, naghihingi na siya ng paumanhin na maaari nga yung kanyang masasabi sa Bible exposition could hurt others dahil nga syempre ito ay posible na maging kaiba sa kanilang pinaniniwalaan. And majority are Catholics naman po sa ating bansa. So mga ka-U3, let us make the comment section interesting and interactive. You can comment below ano pong masasabi nyo sa episode na ito. And kung hindi ka pa nakapag-like, mag-like ka na sa atin pong university. Please watch this video here. You can also watch this playlist over here mga ka-U3. Kapag hindi ka pa subscribe, you can subscribe here, click this link here, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.